Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Huwag nating kalilimutang suportahan at pindutin ang bell button, ang notification bell at ang subscribe button. Magandang araw sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Arnel. 27 years old, chinito, at kasal na sa aking matagal ng nobya. Mag-aapat na taon na kaming kasal, at soon ay magiging hunk daddy na. Hindi sa pagyayabang, talagang regular ako sa gym hanggang ngayon. Kahit busy minsan sa trabaho, ay napagkakasya ko pa rin ang oras ko sa pagpapapawis at ehersisyo sa gym. Siguro, dahil naging lifestyle ko na to, kaya naman kahit na nagkakaedad, ay hindi pa rin mawala ang six-pack abs ko na paborito ng aking misis. Pero syempre, sabi nga niya, kahit mawala daw ang kisig ng katawan ko, ay hindi raw magbabago ang pagtingin niya sa akin. Sa 4 na taong pagsasama nga namin, ay hindi nabawasan ang init ng aming samahan bilang mag-asawa. Isa rin akong IT specialist sa isa sa leading na kumpanya sa Metro Manila. Simula nga kasi noon ay nagka-interest na talaga ako sa computer, kaya nauwi ako sa ganoong trabaho. Pero dahil hindi pa talaga ako katagalan sa kumpanya, ay para lang akong isang alikabok doon at malabong mapansin ang aking mga boss o nakatataas sa kumpanya. Pero mali pala ako. Ang kwento ko ay tungkol sa isang tukso na tumupok sa aking kahinaan bilang tapat na asawa na nauwi sa isang sikretong relasyon. Noong time na yon, 6 months nang buntis si Mrs. At feeling ko talaga ay ako na ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Siyempre, meron akong maganda at permanenteng trabaho. Meron akong napakagandang asawa. At soon ay magiging ganap na ngang tatay. Pero hindi ko nga akalain na aabot ako sa puntong kahit pala gaano ko kamahal at gaano ako katapat sa misis ko, ay susuko rin pala ako. Lalo na kapag tukso na nga ang naging kalaban. Noong nalaman naming pregnant na si Mrs., about 1 to 2 months pa lamang ay nakapag-loving pa kami sa kama. Hanggang sa umabot sa point na ako na mismo ang umaayaw dahil baka mapaano ang magiging baby namin. Dahil nga first baby ay todo ingat din kami. Ayaw namin mawala ang pagkakataon na makabuo ng masasabing pamilya na gagawing inspirasyon namin sa pang-araw-araw at sa mahabang panahon. Alam kong kahit si Mrs. ay grabe rin ang pagtitiis na walang mangyari sa aming dalawa tuwing gabi o tuwing malamig ang gabi. Kaya naman kadalasan, nag-gym ako ng todo para pag-uwi sa bahay, tulog na lamang talaga. Habang papalaki ang tiyan ng aking misis, ay nagiging uhaw ako sa babae. Noong una, akala ko, kaya ko pang tiisin eh. Pero nung umabot sa puntong, balik ako sa makasariling gawain para lang matugunan ang pangangailangan ko bilang lalaki. Umabot na rin nga sa puntong nakikipag-chat na ako sa ibang babae kapag day off ko. Para lang ganahan at hindi ako makapaglukos sa misis ko. Dahil sobrang mahal ko ito. Umabot na sa 6 months ang pregnancy ni misis. At pati nga barkada ko ay tinutulak na akong kumuha ng babaeng bayaran. Para lang matapos ang problema ko sa kama. Pero lahat ng yon ay pinaglabanan ko. Hanggang sa may lumabas na memo sa office regarding sa company outing. So ayun, todo gym na naman ako. Siyempre, gusto kong maging hunk ang image kaya kinareer ko ang pag-gym.
At dumating ang mismong araw ng company outing namin somewhere in Batangas Beach. Habang nakasakay sa bus, ay todo inuman na agad. Lasingan talaga ha, hanggang sa magpiruan sa likuran ang mga girls. At nalaman kong si Miss Leia. Hindi niya tunay na pangalan. Ang director of finance namin ay may crush pala sa akin. Kaya ang nangyari, tinawag ako at pinaupo katabi niya. Hiyang-hiya si ma'am. Pati nga ako ay parang tuta na walang magawa kung hindi sabayan lamang ang trip nila. Pero nung medyo tipsy na nga kami pareho, ay game na rin si ma'am kaya todo sweet-sweetan na lang kaming dalawa. Biruan lang naman kaya okay lang naman yun. Wag lang kukuhaan ng picture dahil pareho na nga kaming kasal. Lalo't nakayakap siya sa braso ko at nakasandal ang ulo niya sa braso ko na para ba kaming magkasintahan. Kahit nga tipsy ako ay naging gentleman ako kay ma'am. Siyempre, boss pa rin namin siya. Akbay-akbay lang din at kunyaring holding hands na rin. Pagdating sa mismong beach resort, ay nagkanya-kanya na nga kami at nagpalit ng aming mga swimwear. Siyempre, hindi ako nagpatalo at naka-board shorts ako ng red at sunglasses at proud sa aking six-pack abs. Maya-maya nga, ay tinawag na kami sa gitna upang makapag-activities at games na kami. At nagulat nga ako kay Miss Leia. Hindi siya super sexy, pero maganda ang kurba. Iba ang appeal niya kapag nakasuot na nga ng pang beach. Ngayon ko nga lang siya nasilayan ng ganito. Palibasa, laging pang office ang kanyang suot kapag nakakasalubong ko siya. Bigla nga ako ng gigil. Lalo't see-through ang kanyang bikini. Grabe, ang hot niya kahit nasa 40s na nga siya. Pinaglaro kami ng Amazing Race game. Boys versus girls. Para kapag natalo ang mga boys, magsusuot kami ng speedo na pangloob lamang. At syempre, natalo kami dahil karamihan sa amin ay super lasing na. Kaya nung nagsuot kami ng speedos, iyawan ang mga girls. Sunod na game ay stop dance. At syempre kapartner ko si Miss Leia. Dahil lasing na nga kami, ay hindi maiwasang maging sweet kaming dalawa. Nagkayakapan pa nga kami ng sobrang higpit at binuhat ko pa nga siya sa huli. At syempre, kami ang naging winner. Kaya doon ay mas lalo kaming naging close sa isa't isa. Hanggang sa nag-swimming na nga kami sa beach at habang patagal ng patagal, ay lalo kaming nagiging malapit sa isa't isa ng boss ko. Para tuloy kaming naging instant magjowa. Todo yakapan na nga kami habang nakalubog sa dagat. Hanggang isang simpleng haplos ang dumapos sa aking abs pa ibaba. At bumaba pa. Kaya't napapikit ako nang wala sa oras sa kapilihan ng boss ko. Nang sulyapan ko mukha niya, ay nakangiti siya sa akin. Hanggang nagbiro siya ng pabulong. Pasensya na ha. Ang hot mo kasi. Sabay malambing niya akong hinalikan. Tsaka muling bumulong sa akin. Pwede ba nating ituloy ito sa shower room? Dahil nga lasing ako at aminadong uhaw, ay para akong na-hypnotize at sumunod sa isa sa mga boss namin. Pumunta kami sa isang tagong shower room na hindi masyadong tanaw. At dahil medyo high-end ang resort, ay may mga cubicle naman talagang pribado. Nang makarating nga kami sa lugar, ay agad namin binuksan ang shower upang walang makahalata. Walang hiya-hiyang lumuhod siya sa harapan ko at ipinaba ni Miss Leia ang shorts ko. Sa puntong yun, ay tuluyan akong sumuko sa tinatawag nilang pagkakasala. Mahusay si boss, siguro dahil na rin sa edad niya kaya marami ng karanasan.
Halos wala nga ako sa sarili. Lalo na nang isandal ko siya sa pader. Pigil ang boses naming dalawa sa takot na baka may makahalata. Napakagatlabi at napatingala na lamang si boss habang tinatamasa ang alapaap na ibinibigay ko sa kanya. Nakatumbas naman nun ay walang humpay na kasiyanin para sa akin. Pinagmasdan ko ngang maigi ang direktor namin na nasa 40s na. Hindi ko nga inakalang darating kami sa puntong ganoon. At dahil nga maliit na babae lamang, ay nagawa ko siyang buhatin na ikinamangha naman niya. Hanggang sa tuluyang humupa ang uhaw na nararamdaman namin para sa isa't isa. Isang matamis na halik at ngiti ang iginawad niya sa akin bago umalis ng shower room. Nauna nga siyang lumabas ng shower room dahil shower room pala yon ng mga lalaki. At nang makalayo-layo na nga, ay lumabas na rin ako. Medyo nagiwalay kami ng landas sa afternoon para walang makahalata sa amin. Pagdating sa bus, ay inaasar na naman kami ng mga kasamahan namin. Kaya't magka-seatmate muli kami. At kunyari nga'y patay mali siya na tila walang nangyari. Nakatulog kami sa sobrang pagod. Nang kami na nga ay pauwi, pagdating sa Maynila na drop-off point, ay bigla siyang nag-aya na mag-hotel kami dahil na-miss niya raw ako kaagad. Pagdating sa room, ay walang sawang nagtampisaw muli kami sa kasalanan. Hindi ko alam pero humupa na ang kalasingan ko noon. Pero parang ayoko pang umuwi sa bahay dahil gusto ko pang may mangyari muli sa amin ng boss ko. Inabot na nga kami ng madaling araw ni Miss Leia sa hotel. Halos wala kaming pahinga pareho. Napaka-agresibo niya at mahusay sa ganoong bagay. Hindi ko nga akalain na hindi ko napansin ang oras habang kasama ko siya sa iisang kwarto. Siguro kahit nga masakit mang aminin, ay masasabi kong nag-enjoy ako. Ma'am, kailangan ko nang umuwi. Mag-aalas 3 na't baka hinahanap na ako ni Mrs. Paalam ko habang magkatabi kami sa higaan. Pasensya na ha. Napasobra yata ako. Matagal na kasi kitang crush eh. Malambing na sabi niya habang nakayakap sa akin. Kung gusto mo, may offer ako sa'yo. Kung di mo mamasamain, dagdag pa niya. Ano yun, ma'am? Gulat na tanong ko. Pwede kitang i-recommend para sa promotion. Basta't ituloy natin kung ano mang namagitan sa atin ngayong araw. Seryoso niyang sabi. Napaisip nga ako. Mahal ko ang misis ko pero parang gusto ko ring mag-level up ang karir ko. Lalo na't pahirap ang ma-promote sa kumpanyang iyon. Dahil napakahigpit nila pagdating sa bagay na yun. Wala sa sariling tumawa o tumango ako sa boss ko bilang pagpayag sa kondisyon niya. At wala pang ang isang buwan ay na-promote ako. Tumaas ang sahod ko na ikinatuwa naman ng misis ko. Mahal ko siya at gagawin ko ang lahat para guminhawa ang buhay niya. Dahil tumaas ang sahod ko, ay nakapag-loan din ako ng sasakyan. Tuwang-tuwa ang asawa ko, lalo't kailangan namin ng service dahil soon ay magkaka-baby na nga kami. Pero ang kapalit ng lahat ng iyon ay ang pagiging kabit ko kay Miss Leia. Pansin ng misis ko ang sobrang pagod ko pag uwi ng bahay. Dahil pagkatapos ng work, ay diretso kami ni Miss Leia sa hotel. Dinadahilan ko na lamang sa asawa ko na palagi ang overtime. 3 beses sa isang linggo kami nagkakasama ng boss ko. Pero lahat pala ng iyon ay may hangganan. Nagising na nga lang ako isang araw na parang ayoko na ng ganong sistema ng buhay ko. Ayoko nang magtaksil sa asawa ko. Kahit nakipag-usap ako kay Ma'am Leia ng masinsinan. Ipinaliwanag ko nga rin ang side ko.
At mabuti na lang din ay naintindihan niya ako. Naging matino ang usapan namin. Natapusin na ang lahat sa amin. Payag rin naman ako na i-demote ako para hindi nakakahiya. Dahil alam kong utang na loob ko lang ang aking promosyon. Pero mabutit mabait si Miss Leia. Kaya hinayaan na lang niya ako. Dahil kailangan ko raw yon para sa pamilya. At isa pa, sobra-sobra raw ang sayang binigay ko sa kanya sa ilang buwan naming magkarelasyon ng palihim. Medyo napaiyak siya nung time na yon. Pero ganoon talaga eh. Umpisa pa lamang ay mali na kaya kailangan naming tanggapin na hinding-hinding magiging kami. Minsan hindi ko talaga masabi ang buhay. Akala ko noon ay hindi ako masisilaw sa ibang bagay. Akala ko noon, hindi ako madadala sa tukso. Pero lahat ng iyon ay pinagdaanan ko pala at hindi ko nalabanan. Nagsisisi ako, aminin ko, pero hindi ko na maibabalik pa ang panahon. Kaya ang tanging magagawa ko na lamang ay humingi ng kapatawaran sa may taas at bumawi sa aking pamilya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. At salamat po sa inyong pakikinig.